Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, gusto ko munang anyayahan kayong makisalo sa kwentuhan. Habang nakikinig ka ngayon, i-comment mo naman kung taga-saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Mas masarap pakinggan ang isang kwento kapag alam mong may mga kapwa kang nakikinig mula sa iba't ibang lugar. May kanya-kanyang pinagdaraanan pero sabay-sabay pa ring humihinto sandali para damhin ang isang kwentong may puso. Sa isang maliit at tahimik na baryo ng San Isidro, kung saan ang umaga ay nagsisimula sa tilaok ng manok at ang hangin ay amoy damo, putik at bagong dilig na lupa, doon namuhay ang binatang si Amando Vergel. Hindi siya kilalang tao sa lungsod, wala siyang mamahaling sasakyan, wala ring damit na tatatak sa mata ng mayayaman. Pero sa baryong iyon, kilala siya bilang isang lalaking maaasahan, tahimik at masipag. Yung tipo ng tao na hindi pala salita pero kapag nangako, tinutupad. 27 taong gulang si Amando noon. Payat pero matipuno sa kakayod, kayumanggiyang balat dahil sa araw at palaging may bakas ng lupa ang kuko at laylayan ng pantalon. Sa murang edad, natutunan na niyang ang buhay ay hindi basta hinihintay, pinagpapaguran iyon. Maaga siyang naulila sa ama. 12 taong gulang pa lang siya nang dapuan ng matinding sakit sa baga ang kanyang amang si Ruben. Isang simpleng magsasakaring halos buong buhay ay ibinuhos sa maliit nilang lupain. Mula noon, tila biglang tumanda si Amando. "Anak, ikaw na ang bahala sa kanila kapag wala na ako." Iyon ang huling malinaw na sabi ng kanyang ama habang mahina na ang boses at nakahiga sa lumang papag sa kanilang bahay na gawa sa kahoy at yero. Hindi sumagot noon si Amando. Tumanggo lang siya habang pinipigilan ang luha. Bata pa siya pero doon pa lang alam na niyang wala nang atrasan ang kanyang buhay. Kasama niya sa bahay ang kanyang inang si Elsie at ang nakababatang kapatid na si Malin. Si Elsie ay mabait at matiisin, ngunit humina ang katawan sa mga taon ng pagtitinda, pagtatanim at pag-aalaga sa pamilya. Madalas sumakit ang kanyang tuhod at mga kamay, lalo na kapag malamig ang panahon. Si Malin naman ay 16 na taong gulang noon, matalino, mahilig magbasa at may pangarap na makatapos ng pag-aaral upang hindi na habang buhay mabuhay sa takot sa utang. "Kuya," minsang sabi ni Malin habang naghihiwa ng talbos ng kamote sa kusina, "kapag nakatapos ako, tutulungan kita. Hindi tayo habang buhay ganito." Ngumiti si Amando kahit pagod. "Hindi mo kailangang tumulong agad. Mag-aral ka lang ng mabuti. Yun ang laban mo." "Eh ikaw, kailan ka naman giginhawa?" Sandaling natigilan si Amando. Tumingin siya sa bakuran nila, sa lumang araro, sa manok na naghahanap ng tuka at sa bukid na tanaw mula sa bintana. "Balang araw," mahinahon niyang sagot. "Basta wag lang tayong susuko." Araw-araw, bago pa sumikat ng tuluyan ng araw, gising na si Amando. Hawak ang itak, suot ang kupas na sombrero at may baong kape sa termos, dumiretso siya sa bukid. May tanim silang gulay, kamatis, sitaw, pechay at minsan ay kalabasa, depende sa panahon. Ngunit sa kabila ng sipag niyang iyon, hirap pa rin silang makaipon. Madalas kasi sa murang halaga lang kinukuha ng mga trader ang ani nilang pinaghirapan ng buwan. Isa sa mga trader na iyon si Crispin Balmoria. Isang lalaking kilala sa baryo hindi dahil sa bait, kundi sa tusong pagninegosyo. Malapad ang noo, makinis ang salita, pero talim kung maningil at manlait. "Amando," sabi nito minsang pumunta sa bukid sakay ng puting pick-up. "Bumabagsak ang presyo ngayon. Kung gusto mong mabenta yung ani mo, kukunin ko na ng isang bagsakan. Mababa nga lang." Napatingin si Amando sa mga kahon ng sariwang gulay na ilang buang inalagaan. "Ang baba naman yata, Mang Crispin, hindi man lang babawi sa puhunan." Napangisi si Crispin. "Eh di huwag mong ibenta. Tingnan natin kung saan ka pupulutin kapag nabulok yan."
Naroon noon si Ka Nestor, ang karpinterong kapitbahay nilang tumutulong minsan sa pagbubuhat. Napailing ito sa narinig. Masamang kalakaran na yan, mahinang bulong kay Amando nang makaalis si Crispin. Pero dahil siya ang may koneksyon sa bayan, hirap kayong makapalag. Hindi umimik si Amando. Sa halip, isa-isa niyang inayos ang mga kahon. Sanay na siya sa panggigipit, pero kahit sanay, hindi ibig sabihing hindi na masakit. Ang magsasakang nagpapakain sa bayan, pero siya rin ang madalas gutumin ng sistema. Kaya huwag mong ikahiya ang pagiging magsasaka, Amando. Ikahiya mo ang mundong hindi marunong rumispeto sa nagtatanim. Malalim ang mga salitang iyon para sa binata. At habang lumalaki siya, bitbit niya ang mga leksyong iyon hindi lamang sa isip, kundi sa pagkatao. Ngunit dumating ang taon na humina si Don Severino. Hindi na ito madalas lumabas. Isang hapon, ipinatawag niya si Amando sa kanyang silid. Mahina ang ulan noon at ang buong bahay ay tahimik maliban sa tunog ng patak sa bubong. Pagpasok ni Amando, nakita niya ang matanda na nakahiga, payat na payat ngunit malinaw pa rin ang tingin. "Amando," wika nito, "may mga tao sa mundong huhusga sa iyo batay sa suot mo, sa amoy mo, sa laman ng bulsa mo. Pero tandaan mo ito, hindi nasusukat ang dangal sa presyo ng sapatos." "Don," mahina niyang tugon. Iniabot ng matanda ang isang lumang relo at isang calling card. "Kapag dumating ang panahong gipit ka at wala ka ng ibang matakbuhan, hanapin mo ang anak ko, si Leandro Arandia. Pero gamitin mo lang ito kung kailangan na talaga. Ayokong lumapit ka sa kanya dahil sa awa. Lumapit ka lang kung panahon na." Hindi agad tinanggap ni Amando ang card. "Nahihiya po ako." Ngumiti si Don Severino. Iyan ang dahilan kung bakit karapat-dapat kang bigyan. Hindi nagtagal, pumanaw ang matanda at mula noon, itinago ni Amando sa lumang kahon ang relo at calling card kasama ng ilang papeles ng kanilang lupa at larawan ng kanyang ama. Hindi niya iyon ginamit kailanman. Para sa kanya, ang tulong na hindi mo pa kailangan ay hindi mo dapat agawin. Lumipas ang mga taon. Sa tulong ng natutunan niya, gumanda ng bahagya ang ani nila. Napansin ito ng Municipal Agriculture Office at minsan ay pinuntahan siya ni Perlita Gomez, isang masisipag na agriculture officer na kilalang mahilig humanap ng tunay na masisipag sa baryo. "Amando, naririnig ko ang pangalan mo sa iba't ibang sityo. Sabi nila, mas matibay raw ang ani mo kahit konti ang gastos mo sa kemikal." "Sinusubukan ko lang po yung natural na paraan." "Hindi lang sinusubukan, pinag-aaralan mo." Napangiti si Perlita. "Dapat may mga tulad mo na mas napapansin." Pero sa kabila ng bahagyang pag-angat ng ani, hindi pa rin umaayos ang kabuhayan nila. Lalong lumaki ang problema nang sumama ang rayuman ni Elsie at kinailangang bumili ng mas mahal na gamot. Kasabay pa nito ang pagtaas ng utang nila sa pataba at binhi mula sa tindahan ni Aling Puray sa sentro ng baryo. "Elsie," sabi minsan ni Aling Sabel nang nadalawi ng kanilang bahay, "baka pwedeng si Malena muna ang tumulong sa inyo sa bukid." Agad na umiling si Amando. "Hindi, mag-aaral siya." "Kuya," sabi ni Malen, "kahit weekends lang." "Hindi, mas mariing ulit niya pero hindi galit. Ayokong matulad ka sa akin na napilitang tumigil sa pangarap." Tumahimik si Malen at nakita ni Elsie ang lungkot sa mukha ng anak. "Anak," mahinang sabi ng ina kay Amando ng gabing iyon habang nag-aayos siya ng sako sa may pinto. "Huwag mong akuin lahat. Hindi ka bakal. Napapagod ka rin." Sandaling napatigil si Amando. Hindi siya sanay umamin ng bigat ng kalooban, pero sa gabing iyon, tila sumikip ang dibdib niya. "Nanay," mahinang niyang sabi, "minsan naiisip ko, kahit anong sipag ko parang kulang pa rin." Lumapit si Elsie at hinawakan ng magaspang niyang kamay. "Hindi kulang ang sipag mo. Mali lang ang mundong kinalalagyan mo ngayon, pero hindi habang buhay ganyan." Hindi sumabot si Amando. Tumingin siya sa labas ng bintana. Madilim ang langit at tanging buwan ang nagbibigay liwanag sa bukid na tila walang katapusang humihinga sa gabi. Sa malayo, may tunog ng kuliglig. Sa malapit,
may tahimik na pangarap na pilit binubuhay ng isang binatang ayaw sumuko. Hindi pa niya alam noon na paparating ang pagsubok na magtutulak sa kanya palabas ng baryong kinalakhan niya. Hindi pa niya alam ang dangal na mahigpit niyang iniingatan ay dudurugin muna sa harap ng mga taong walang alam sa hirap ng isang magsasaka. At lalong hindi pa niya alam ang simpleng relong iniiwan ni Don Severino ay magbubukas ng pinto sa gabing tuluyang magpapabago ng takbo ng kanyang buhay. Pero bago dumating ang araw na iyon, si Amando Vergel ay nanatili munang isang tahimik na binatang nagsasaka sa San Isidro. Marangal, sugatan, pagod, ngunit buo pa rin ang loob na balang araw may aani na mas mabuti ang lahat ng sakit, pawis at sakripisyong kanyang inilibing sa lupa. Bago tayo mag-umpisa sa susunod na bahagi ng ating istorya, gusto ko muna kayong kamustahin. Habang nakikinig ka ngayon, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood. Nakakatuwang isipin na kahit magkakalayo tayo ng lugar, sabay-sabay pa rin nating sinusundan ang buhay ng mga taong parang totoo nating kakilala. Hindi agad dumating ang pagbabagong matagal nang hinihintay ni Amando Vergel. Matapos ang gabing iyon na tahimik siyang nakatanaw sa bukid at inihisip kung hanggang kailan sila kakapit sa pag-asa, nagpatuloy pa rin ang parehong hirap sa baryo ng San Isidro. Sa umaga ay bukid, sa tanghali ay pagbubuhatin ng sako, sa hapon ay pakikipagtawaran sa mga trader at sa gabi ay pagkukwenta kung paano pagkakasyahin ng kaunting pera para sa gamot ni Elsie, baon ni Malen at pambayad sa mga pagkakautang. Ngunit may mga araw talagang dumarating nang hindi mo inaasahan. Isang Martes ng umaga, habang sinusuri ni Amando ang mga tanim na lettuce at pechay sa bagong taniman na ineksperimento niya sa likod ng sapa, nakita niyang may motorsiklong pumapasok sa bakuran nila. Bumaba doon ang Municipal Agriculture Officer na si Perlita, dala ang isang brown envelope at may kakaibang sigla sa mukha. "Amando!" tawag nito habang patay pa ang makina ng motorsiklo. "Nandito ka ba?" Lumabas si Malen mula sa kusina. "Kuya, nandito si Ma'am Perlita." Lumapit si Amando, hawak pa ang maliit na pala at may puti hanggang binti. "Magandang umaga po, ma'am. May kailangan ba po kayo?" Imbes na sumagot agad, ngumiti si Perlita at inabot ang envelope. "May good news ako para sa iyo. May invitation ka." "Invitation?" kunot nung tanong ni Amando. "Oo, galing sa Valles Signature Group sa Maynila. May exclusive dinner sila para sa mga posibleng supplier ng premium vegetables para sa mga partner nilang hotels at restaurants. Isa ako sa nirekomenda ko." Sandaling hindi nakapagsalita si Amando. "Ako po? Oo, ikaw." Napatawa si Perlita. "Bakit? Sino ba ang dapat kong irekomenda? Si Crispina ang alam lang ay pigay ng magsasaka?" Lumapit si Elsie mula sa may pintuan. Hawak ang baywang na tila sumasakit na naman. "Maynila? Dinner? Para sa anak ko?" Tumanggo si Perlita. "Kung aayusin ito ni Amando, pwedeng direktang kontrata ito. Hindi na dadaan sa mga tusong middleman. Pwede siyang magkaroon ng mas maayos na presyo sa ani." Nagliwanag ang mukha ni Malen. "Kuya, ito na yon. Ito na ang sinasabi ko." Pero si Amando ay nanatiling tahimik habang nakatitig sa papel. Naroon ang pangalan niya, ang petsa, ang address ng isang kilalang 5-star restaurant sa Makati at ang pirma ng isang assistant ng negosyanteng si Silvano Valles. "Bakit parang hindi ka masaya?" tanong ni Elsie. Napabuntong hininga siya. "Masaya po, kaso hindi ko alam kung bagay ba ako roon." "Anak," mahinahong sabi ng kanyang ina, "kung ang hanap nila ay magandang ani at maayos na tao, bakit hindi ikaw?" Hindi siya agad sumagot. Sa isip niya, ang buong Maynila ay parang ibang mundo. Mga lugar na nasusulyapan lang niya sa lumang telebisyon sa tindahan ni Aling Puray. Mga lugar na malilinis ang sapatos ng mga tao at parang walang puwang para sa isang lalaking ang buong buhay ay ginugol sa ilalim ng araw. Kinagabihan, pinag-uusapan nilang tatlo ang paanyaya. Habang kumakain ng ginisang munggo at tuyo, si Malen ang pinakamaingay sa mesa. "Kuya, susuutin mo yung puting polo ni tatay, yung tinahin ni Nancy noon."
Luma na yun, sagot ni Amando. Eh ano ngayon? Sabat ni Elsie. Malinis naman, planchado ko pa. Naku kuya, dagdag pa ni Malen. Basta wag ka lang yayuko roon, marunong ka, hindi ka hamak. Napatingin si Amando sa kapatid at bahagyang ngumiti. Hindi naman ako makikipag-away roon. Hindi mo kailangan makipag-away, ani ni Malen. Kailangan mo lang tandaan kung sino ka. Habang abala ang pamilya sa paghahanda, may ibang taong hindi natuwa sa balita. Kinabukasan, kumalat agad sa baryo na si Amando raw ay inimbitahan sa Maynila para sa isang malaking business dinner. Hindi nagtagal, nakarating ito sa tenga ni Crispin Volmoria. Nagpunta si Crispin sa sentro ng baryo ng hapong iyon. Kunwari bumibili ng yelo. Pero ang totoo ay nanghihimasok sa usapan ng mga tao. Si Amando, mapanuyang sabi nito habang nakaakbay sa poste ng tindahan. Baka naman pinagtripan lang siya ng mga taga Maynila. Hindi porket nakapagpatubo siya ng lettuce ng maayos, bagay na siya sa mga sosyal na kainan. Nandoon noon si Temyo, ang tricycle driver na madalas sumasakay ng mga gulay nila papuntang bagsakan. Hindi ito nakatiis. Mang Crispin, kahit anong sabihin mo, mas okay nang subukan ng tao ang swerte kesa habang buhay magpaalipin sa'yo. Napatingin si Crispin kay Temyo ng matalim. Ang tapang mo yata ngayon. Nagsasabi lang ako ng totoo. Namagitan si Cabestor bago pa lumala ang usapan. Tama na yan. Hindi nakakabawa sa pagkatao mo kung may umangat sa baryo. Pero sa mga mata ni Crispin, malinaw ang inis. Hindi lang siya sanay na may lumalabas sa kontrol niya. Ayaw niya ng taong pwedeng maging halimbawa ng paglaya ng ibang magsasaka mula sa pagkakautang sa kanya. Dumating ang araw ng biyahe ni Amando. Maagang-maaga pa lang ay gising na silang tatlo. Inihanda ni Elsie ang puting polo ng kanyang yumaong asawa. Bagamat luma na ito, maingat niya itong nilabhan at pinansya. Nagsuot si Amando ng maong na hindi butas, ng malinis na sinturon at ng kanyang maayos na boots na gamit pa rin sa bukid, ngunit kinuskus niya ng husto para mawala ang putik. Habang inaayos ni Malen ang kwelyo niya, napangiti ito. Mukha kang disente kuya. Disente lang? Natatawang sagot niya. Disenteng may dating, wika ni Malen. Basta wag kang magpapayuko. Lumapit si Elsie at inayos ang buhok ng anak. Anak, makinig ka sa lahat pero wag kang manliliit sa sarili mo. Pinaghirapan mo ang bawat tanim na dadalhin mo sa pangalan mo. Bumuntong hininga si Amando at tumanggo. Opo. Sumakay siya sa bus papuntang Maynila, dala ang envelope, ang lumang relo ni Don Severino sa bulsa at ang tahimik na kaba na hindi niya maamin sa kanyang pamilya. Habang umaandar ang bus, tanaw niya sa bintana ang unti-unting pagpalit ng tanawin. Mula sa palayan at talahiban patungo sa siksik na kalsada, matataas na gusali at dagsa ng mga sasakyang parang walang pahinga. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, pakiramdam niya ay napakalayo niya sa mundong nakasanayan. Pagdating niya sa Maynila bandang hapon, napatingala siya sa mga gusali. Maging ang hotel na pinagtanungan niya ng direksyon ay tila mas malaki pa kaysa kabuuan ng kanilang barangay hall, health center at palengke kung pagsasamahin. Mahigpit niyang hawak ang papel habang paulit-ulit na binabasa ang address. Nang sa wakas ay marating niya ang lugar, halos mapahinto siya sa tapat pa lamang. Napakaganda ng restaurant. Nagniningning ang salamin, mahahabang ilaw ang nakasabit sa kisame at may doorman na nakaitim na Amerikana. Sa may gilid, may mga sasakyang mamamahalin. Ang mga taong bumababa roon ay pawang nakadamit ng mamamahalin at tila sanay na sanay sa ganoong lugar. Napayuko si Amando at bahagyang tinignan ng sarili. Malinis naman siya, maayos naman ang damit niya, ngunit sa paligid na yun, para siyang salitang mali ang baybay. Huminga siya ng malalim at naglakad papasok. Bago pa man siya makalapit ng lubos sa pinto, hinarang na siya ng isang lalaking maputi, matangkad at makinis ang ayos ng buhok. Nakasuot ito ng formal na uniforme at may nameplate na Renzo Fausto, head waiter. Sir? Malamig nitong sabi habang sinusuri si Amando mula ulo hanggang paa. May kailangan po kayo?
May pag-aalinlangan ngunit magalang na sagot ni Amando. May invitation po ako rito para sa dinner meeting. Iniabot niya ang envelope. Tinanggap iyon ni Renzo ngunit halatang hindi kumbinsido. Mabilis niyang tinignan ng papel pagkatapos ay binalik ang tingin kay Amando. Supplier candidate? Opo. Muling pinasadahan ni Renzo ang kanyang sapatos, pantalon at manggas. Kayo po ba talaga yan? Bahagyang kumirot ang dibdib ni Amando pero pinili niyang magtimpi. Opo, ako po si Amando Vergel. Napangiti si Renzo, ngulit hindi iyong ngiting may galang. Sir, ang event po sa loob ay private. Baka may maling address kayo. Ito po mismo ang address na nakalagay. Iniabot muli ni Amando ang invitation. Sa loob ng pinto, napansin niyang may ilang bisitang napapalingon na. May mga babaeng nakasuot ng mamahaling gown at mga lalaking may coats na tila natatawang pinagmamasdan siya. Pakiramdam ni Amando, kahit hindi siya hawakan ng kahit sino, para na rin siyang itinutulak palayo. Lumapit ang isa pang staff at bumulong kay Renzo, ngunit hindi sapat ang hina para hindi marinig ni Amando. Baka isa na namang gustong makisiar o manghingi. Narinig iyon ni Amando. Bahagyang namula ang tenga niya, ngunit nanatili siyang nakatayo. Hindi po ako namamalimos, mahinahong sabi niya. Inimbitahan po ako rito. Maya-maya, lumapit ang isang babaeng mamahalin ng ayos, may pulang lipstick at nakahikaw ng mamahaling diamante. Si Carmina Valenia iyon, isa sa mga bisita. Renzo, wika nito habang nakakunot ang noo. Ano ba yun? Bakit may pinapapasok kayong kung sino-sino? Nasa entrance pa lang nasisira na ang ambience. Napatingin si Amando sa sahig. Hindi dahil guilty siya, kundi dahil naramdaman niyang ang dignidad na matagal niyang iningatan sa baryo ay unti-unting dinudurog sa harap ng mga taong hindi man lang alam ang pangalan niya. Pero hindi pa doon natapos iyon. Mula sa loob, isang pamilyar na boses ang narinig niya. Akala ako ba espesyal ang dinner na to? Lumingon si Amando at bumigat ang mukha niya nang makita si Crispin Valmoria. Naka-Amerikana, may hawak ng wine glass at nakangising tila matagal nang hinihintay ang tagpong ito. Mang Crispin, mahina niyang sambit. Lumapit ito ng dahan-dahan, kunwari nagugulat. Ay, Amando, ikaw pala yan. Naku, kaya pala sabi ko sa sarili ko parang may amoy bukid sa entrada. May ilang taong natawa. Hindi sumagot si Amando, ngunit sa dibdib niya ay parang may kung anong mabigat na unti-unting sumisikip. Tingnan mo nga naman, dugtong pa ni Crispin. Akala yata nito porke marunong magtanim ng letsugas pwede nang sumabay sa mga tunay na negosyante. Sir, please step aside, sabi ni Renzo. Ngayon ay mas may tapang na dahil tila may kakampi na siya. Nakakaabala na po kayo sa mga bisita. Hindi ako nakikipag-away, sagot ni Amando. Pilit pinananatiling steady ang tinig. Gusto ko lang malaman kung may kausap ba akong pwedeng mag-confirm ng invitation ko. Ngunit imbes na tugunin siya ng maayos, may isang lalaking naka-Amerikana rin, si Hector Limjoco ang napailing at nagsabing, Renzo, paalisin mo na yan. Hindi bagay dito. May security naman siguro kayo. Unti-unting naramdaman ni Amando ang lahat ng matang nakatutok sa kanya. Wala siyang kakilala roon. Wala ring umaalma para sa kanya. Sa baryo, kahit mahirap ang buhay, may tao pa rin kumakausap sa kanya bilang tao. Pero roon, sa gitna ng kislap ng ilaw at bango ng mamahaling pabango, para siyang naging dumi sa sahig na dapat alisin. Naisip niya si Elsie. Naisip niya si Malen. Naisip niya ang mga salitang binitiwan ni Don Severino. Hindi nasusukat ang dangal sa presyo ng sapatos. Kaya sa halip na makipagbangayan, tahimik siyang tumuwid. Inayos ang hawak na envelope at pinilit lunukin ng kahihiyang tila sumusunog sa lalamunan niya. Sige po, mahina niyang sabi. Aalis na lang ako. Tinalikuran niya ang restaurant. 1, 2,
3 hakbang pa lamang siya palayo sa entrada nang biglang umubong ang hangin sa itaas. Sa una, akala ng lahat ay simpleng ingay lamang mula sa kalye o construction sa paligid. Ngunit habang lumalakas ito, napatihala ang mga tao. May helicopter na umiikot sa ibabaw ng gusali. Napatigil ang lahat. Ang mga staff sa labas ay nagkatinginan. Maging si Renzo ay napaatras at napasilip sa rooftop access. Ang ilang bisita ay nagsimulang magbulungan. Si Crispin naman ay bahagyang nanlaki ang mga mata, waring hindi inaasahan ng anumang susunod na mangyayari. Nakatayo pa rin si Amando sa paanan ng hagdanan palabas ng restaurant nang patuloy na umugong ang hangin sa itaas. Ang mga salaming dingding ng gusali ay tila bahagyang yumanig sa lakas ng rotor blades. Sa loob at labas ng 5-star restaurant, halos lahat ay napatingala. Maging ang mga taong kanina'y abala sa pangmamaliit sa kanya ay biglang natigilan. Anong nangyayari? Bulong ng isang babaeng bisita habang hawak ang dibdib. May VIP bang darating? Tanong naman ng isa. Ngulit ang higit na nanlaki ang mamamata ay si Crispin Valmoria. Hindi ito tuluyang nagsalita pero kitang-kita sa mukha nito ang kaba. Para bang may bagay siyang biglang naalala. Isang pangalang matagal niyang hindi inaakalang magkakaroon ng paugnayan sa isang tulad ni Amando. Sa rooftop ng gusali bumaba ang helicopter. Hindi iyon eksenang basta mapapanood lang araw-araw. Ilang staff ang nagtakbuhan sa loob para mag-coordinate habang ang iba naman ay napatayong ng tuwid, waring biglang naalala kung paano maging magalang kapag may tunay na kapangyarihang dumarating. Pagkaraan ng ilang sandali, bumukas ang pinto mula sa private elevator sa gilid ng lobby. Lumabas ang isang lalaking nasa huling 30 ang edad, matikas ang tindig, malinis ang barong na kulay abo, at may aura ng isang taong hindi na kailangang magpakilala para makuha ang respeto ng karamihan. Tahimik ang paligid ng pagbaling ng tingin ng lalaki sa entrada. Pagkakita pa lamang niya kay Amando, agad nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Mula sa malamig at formal na anyo, naging malinaw ang pagkagulat at pagkadismaya. Naglakad siya ng diretsyo, hindi pinapansin ng mga bumabati sa kanya. Nang makarating siya sa harap ng anyo sa entrada, sa kanya sinabi ang mga salitang tuluyang nagpabago ng ihip ng hangin sa lugar na iyon. Amando Vergel? Bahagyang nagulat si Amando. Opo. Biglang lumambot ang mukha ng lalaki. Inilahad nito ang kamay, ngulit nang makita ang alanganin at pagod na ayos ng binata, siya mismo ang lumapit at marahang niyakap ito sa balikat. Pasensya ka na sa inabot mo rito, sabi niya, sapat ang lakas para marinig ng lahat. Ako si Leandro Arandia, apo ni Don Severino. Parang tumigil ang oras sa paligid. Nanglaki ang mga mata ni Amando. Hindi niya agad na proseso ang narinig. Ang tanging laman ng isip niya ay ang matandang minsang nagsabi sa kanyang huwag lalapit sa anak nito maliban kung panahon na. At ngayon, sa gitna ng pinakamalaking kahihiyan ng kanyang buhay, ang apong iyon ay nakatayo sa harap niya. Leandro Arandia? Mahina niyang ulit. Tumanggo ang lalaki. Matagal na kitang hinahanap. Pero hindi ko akalaing sa ganitong paraan tayo magkikita. Napatingin si Leandro sa mga taong nakapaligid, saka sa invitation na lukot na sa kamay ni Amando. Isa-isa niyang pinasadahan ng tingin sina Renzo, Carmina, Hector, at sa huli ay si Crispin. Sa bawat segundong lumilipas, lalong bumibigat ang katahimikan. Ano ang ibig sabihin nito? Malamig niyang tanong. Naunang magsalita si Renzo, biglang nawalan ng angas. Sir Leandro, kami po ay nag-iingat lamang. Hindi po namin kasi agad na verify. Hindi ninyo agad na verify? O hindi ninyo naisip na karapat-dapat siyang papasukin dahil hindi siya nakadamit ayon sa gusto ninyong makita? Namutla si Renzo. Hindi ito nakasagot. Lumapit si Silvano Valles mula sa loob, halatang nabalitaan na ang nangyayari. Isa itong lalaking nasa 50, makintabang buhok at may ngiting gamit na gamit sa negosyo.
Ngunit nang makita nito si Leandro na kaharap si Amando, agad rin itong natigilan. "Leandro," mabilis nitong sabi, "may hindi pagkakaunawaan lang yata rito. Aayusin natin." "Aayusin?" muling sabat ni Leandro. "Tinawag ninyo siyang supplier candidate. Inirekomenda siya ng Municipal Agriculture Office. Personal na nasa shortlist ko ang pangalan niya at ito ang tanggap ninyo?" Napalunok si Silvano. Sa unang pagkakataon mula nung dumating si Amando, may mga taong malinaw na takot na mawalan ng muka. Si Carmina na kaninay nang iinsulto ay biglang ngumiti ng pilit. "Naku, siguro naman ay may simpleng misunderstanding lang. Alam mo naman sa security." "Hindi misunderstanding ang pangmamaliit," malamig na sagot ni Leandro. Napayuko si Amando. Hindi dahil sa hiya ngayon, kundi dahil pakiramdam niya ay masyadong matindi ang nangyayari para agad niyang matanggap. Ilang oras lang ang nakalipas, isa siyang magsasakang hindi pinapapasok sa pintuan. Ngayon, ang mga taong iyon ay halos hindi makatingin sa kanya. Saka lulapit si Leandro ng kaunti at ibinaba ang boses. "Nasa'yo pa ba ang relo ng lolo ko?" Napatingin si Amando. Dahan-dahan niyang kinuha ang lumang relo ni Don Severino. Nang makita iyon ni Leandro, tila sandali siyang nalunod sa alaala. Hinawakan niya ang relo, saka tumingin muli kay Amando. "Walang ibang tao sa labas ng pamilya namin ang binigyan ni lolo nito," mahina niyang sabi. "Kung ibinigay niya ito sa iyo, ibig sabihin, ikaw ang taong lubos niyang pinagkatiwalaan." Natahimik ang lahat. Maging si Crispin ay napaatras ng bahagya, tila pilit inaalam kung gaano kalalim ang koneksyon ng binata sa pamilyang Arandia. Doon na nagsalita si Leandro ng tuwiran at bawat salita niya ay parang martilyong bumabagsak sa yabang ng nasa paligid. "Makinig kayong lahat. Hindi simpleng supplier si Amando Vergel. Siya ang pangunahing dahilan kung bakit ako sumama sa project na ito. Matagal na akong may plano para sa isang sustainable farming network sa Luzon at ang lolo ko bago siya mamatay ay iisa lang ang paulit-ulit na pangalang binanggit sa akin, si Amando. Sabi niya, kapag gusto mong malaman kung may dangal pa sa lupa, hanapin mo ang binatang iyon." Napuno ng bulbulungan ng paligid. Nanikip ang lalamunan ni Amando. Hindi niya akalaing ganoon pala kalaki ang pagtingin ni Don Severino sa kanya. Sa baryo, sapat na sa kanya ang makatulong sa pamilya. Hindi niya hinangad na tingalain ng kahit sino. Kaya ngayon, habang naririnig niya ang mga salitang iyon, parang may halong bigat at gaan sa dibdib niya. Lumapit si Crispin, pilit binubuo ang sarili. "Sir Leandro, mukhang hindi niyo kilala ng lubos ang batang iyan. Magaling lang yan magpakitang tao. Dito sa probinsya maraming..." "Tumigil ka, Crispin," putol ni Leandro. At ang paggamit nito sa pangalan ng trader ng walang anumang titulo ay nagpaigting ng tensyon. "Kilala kita. Ikaw mang trader na ilang beses nang nireklamo ng farmers groups dahil sa bagsak presyong bentahan at pahirapang singilan." Namula si Crispin. "Paninira lang yon." "Paninira?" Biglang nagsalita si Perlita Gome na kararating lamang at halatang hinahabol ang hininga. Kasama niya ang isa pang municipal staff na si Jorik. "May mga records kami, kaya nga si Amando ang inirekomenda ko dahil siya ang isa sa iilang magsasakang hindi sumuko sa kabila ng panggigipit ng mga tulad mo." Napatigil si Crispin. Hindi niya inasahang darating si Perlita roon. Nagbago ang ihip ng gabi. Ang mga matang dati ng huhusga ay ngayoy mausisa, maingat, at ang iba'y may bakas pa ng pagsisisi. Inalalayan ni Leandro si Amando papasok sa loob ng restaurant at wala ni isang staff ang nangahas humarang. Sa katunayan, kusang bumukas ang pinto. Ngulit para kay Amando, huli na ang formalidad na iyon upang mabura ang nangyari. Gayunman, pinili niyang humakbang papasok, hindi para ipagyabang ang sarili, kundi upang patunayan na ang taong galing sa putik ay hindi dapat hadlangan sa pintuang tinayuan din naman ng pawis ng mga manggagawa. Sa loob ng private dining hall, pinaupo siya sa tabi ni Leandro.
Ang mesa ay mahaba, may mga kristal na baso, nakaputing mantel at may mga pagkaing ni hindi niya agad alam ang pangalan. Ngulit sa halip na matameme, pinili ni Amando ang manatiling kalmado. "Hindi ako sanay sa ganito," mahina niyang sabi kay Leandro. "Hindi mo kailangang masanay agad," sagot ni Leandro. "Ang importante, hindi mo makalimutang pareho lang din tayong tao rito." Nang magsimula ang formal na bahagi ng hapunan, si Silvano mismo ang napilitang magsalita upang ilahad ang layunin ng gathering. Ngulit ngayon, malinaw ng iba na ang timpla ng kanyang boses. Ang proyektong ito, sabi niya, ay naglalayong magtayo ng direct sourcing network para sa premium produce. At sa tulong ng Arandia Foundation at ilang private partners, gusto naming itaguyod ang mas patas na sistema para sa mga maliliit na magsasaka. Pagkatapos nito, si Leandro ang tumayo. "Lilinawin ko lang," wika niya, "hindi kami naghahanap ng pinakamayaman o pinakapresentableng supplier. Naghahanap kami ng pinakamay integridad. At sa dami ng ulat, rekomendasyon at obserbasyong natanggap ko, iisang pangalan ang paulit-ulit na lumitaw, si Amando Vergel ng San Isidro." Tumingin siya kay Amando. "Kung tatanggapin mo, gusto kitang maging pangunahing regional farming partner ng network na ito." Muntik mawalan ng hininga si Amando. "Ako?" mahina niyang sabi, halos hindi makapaniwala. "Oo," sagot ni Leandro, "pero hindi lang para sa sarili mo. Ang gusto ko ay may matibay na leader na hindi iiwan ang kapwa niyang magsasaka." Tahimik na napatitig si Amando sa mesa. Sa isip niya, pumasok ang mukha ng kanyang ina, ng kapatid niyang gustong makatapos, ni Ka Nestor, ni Aling Sabel, ni Temio at ng maraming magsasakang ilang taon nang yumuyuko sa tusong sistema. Ito ba ang pagkakataong matagal na nilang hinihintay? Maya-maya, nagsalita siya. Hindi malakas ang boses, pero buo. "Kung tatanggapin ko po ito, gusto ko sana hindi lang ako ang aangat. Marami pong magsasaka sa amin ng magagaling pero lilalamon ng utang at bagsak presyo. Kung may paraan para maisama sila, mas gugustuhin ko yon." Sa pagkakataong iyon, si Leandro ang bahagyang napangiti. "Iyan mismo ang sagot na inaasahan kong marinig sa'yo." Hindi na nakapagsalita si Carmina. Si Hector ay abalang nagkukunwaring may tinitignan sa telepono. Si Renzo ay halos hindi maitaas ang tingin. At si Crispin, na kanina'y malakas ang loob manlait, ay ngayoy walang ibang magawa kundi mungit-ngit sa katahimikan. Natapos ang gabi hindi sa pagkakapahiya ni Amando, kundi sa pagkakabawi ng kanyang dangal sa harap ng mga taong akala nilang mas mataas sila dahil lamang sa damit at estado sa buhay. Ngunit higit pa roon, may mas malaki pang pagbabagong nagsisimula. Bago sila tuluyang maghiwalay, ipinatawag ni Leandro si Amando sa gilid ng lobby. "Hindi ito matatapos sa gabing ito. Pagbalik mo sa San Isidro, magsisimula na ang trabaho. Ipapadala ko ang team ko roon. Gusto kong makita ang bukid mo, ang mga taong gusto mong isama, at ang tunay na kalagayan ng baryo ninyo." "Hindi ko alam kung paano ako magsisimula," tapat na sagot ni Amando. "Alam mo," wika ni Leandro, "matagal mo nang ginagawa. Ngayon lang nagkaroon ng pagkakataong makita iyon ng tamang mga tao." Pag-uwi ni Amando sa San Isidro kinabukasan, hindi na siya ang parehong lalaking umalis roon na may kaba at alimlangan. Pagod siya, sugatan pa rin ng loob sa pang-iinsultong naranasan, ngulit may dala siyang bagong kontrata, pangakong scholarship para kay Malin, tulong medikal para kay Elsie, at higit sa lahat, pagkakataong itayo ang isang kooperatibang hindi iikot sa pandaraya at pananamantala. Nang salubungin siya ng kanyang pamilya sa bakuran, unang nakita niya ang luha sa mata ni Elsie at ang halos hindi magkamaya-mayo na tuwa ni Malin. "Kuya, ano nangyari?" agad na tanong ng kapatid. Sandaling tumingin si Amando sa kanilang maliit na bahay, sa bukid, sa mga taong nagtitiwala sa kanya, at sa langit na tila mas maliwanag kaysa dati. "Sisimula pa lang," sabi niya, "pero mukhang may pag-asa na talaga tayo." At sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon ng tahimik na pagtitiis,
Naramdaman ni Amando na ang daan palabas sa kahirapan ay hindi lang para sa kanya. Isa iyong landas na maaari niyang buksan para sa iba kung hindi lamang muling haharang ang mga taong takot mawalan ng kapangyarihan. Bago tayo dumako sa mas mabigat na yugto ng ating istorya, gusto ko munang anyayahan kang makisabay muli sa ating kwentuhan. I-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Nakakatuwang isipin na habang sinusundan natin ang buhay ni Amando, may mga taong mula sa iba't ibang bayan at lungsod na tahimik ding umaasa na balang araw, ang mga inaapi ay hindi na lang basta matitiis, lalaban at magtatagumpay din. Pagbalik ni Amando Vergel sa San Isidro, hindi agad nawala ang pagod sa kanyang katawan at ang kirot ng pagkapahiya sa Maynila. Pero may bago na sa kanyang mga mata. Isang uri ng tapang na hindi na lamang para sa sarili niyang pamilya. Nang salubungin siya ni na Elsie at Malen sa bakuran at masabi niyang may pag-asa na sila, nagsimula rin sa mismong araw na iyon ang mas mabigat na laban na hindi niya agad namalayan. Sa mga unang linggo, tila sunod-sunod ang mabubuting balita. Dumating ang tao ni Leandro Arandia sa San Isidro, isang maayos magsalitang project coordinator na si Attorney Felix Marañon, isang operation specialist na si Celine Dimaandal at isang batang inhenyero na si Omar Viterbo na siyang nakatokang tumulong sa plano para sa itatayong cold storage facility at community training center. Hindi sanay ang baryo sa mga ganoong bisita. Kapag dumaraan ang kanilang sasakyan sa kalsadang lupa, napapasilip ang mga bata sa bintana at napapatigil ang mga matatanda sa paghihiwa ng gulay o paghahakot ng palay. Sa ilalim ng punong mangga sa tapat ng bahay ni na Amando, ginanap ang unang pagpupulong. Naroon si Naka Nestor, Temyo, Aling Sabel, Nario, Perlita Gome, ilang magsasakan mula sa katabing sitio at maging si Michael Lloren, ang gurong kilala sa baryo na madalas tumulong sa mga nanay at kabataan sa pagbabasa, pagsusulat at pagbabudget ng kita. Tahimik pero buo ang boses ni Amando nang magsalita siya sa harap nila. "Hindi ko ito kayang gawin ng ako lang," sabi niya. "Kung may bagong sistema mang darating dito sa baryo natin, gusto kong maramdaman ninyong kasama kayo mula umpisa hanggang dulo. Hindi ito negosyo lang, para ito sa mga pamilyang ilang taon ng lugi sa sipag nila." Napatanggo si Nestor. "Kung patas ang presyohan at hindi tayo lolokohin, sasama ako." "Ako rin," sabi ni Aling Sabel. "Pagod na akong makita na ang pinakamagagandang gulay sa mga murang halaga kinukuha." "Pero malinaw ba ang kasunduan?" tanong ng isang magsasakang si Baldomero Quintanar, kilala sa baryo na masipag ngunit madaling matakot sa panganib. "Baka mamaya mas magulo pa ito kaysa dati." Bago pa makasagot si Amando, si Celine ang nagsalita. "May written contract po ito. May training, may direct pricing at may malinaw na sistema ng records. Hindi nadadaan sa mga trader na kumukontrol sa presyo." Sa isang sulok, nakaupo si Maika at tahimik na nakikinig. Nang matapos ang pulong, siya ang lumapit kay Amando. "Maganda ang balak mo," Sabi niya habang hawak ang kanyang notebook. "Pero kailangan mong ihanda ang mga tao hindi lang sa bagong kita, kundi pati sa bagong responsibilidad." Napatingin si Amando sa kanya. "Anong ibig mong sabihin?" "Kapag mas maraming pera ang pumapasok, mas maraming inggit, chismis at takot ang susunod." Tinignan siya ni Maika ng diretsyo. "At hindi lahat ng nasa paligid mo matutuwa sa pag-angat mo." Napaisip si Amando sa sinabi nito. Totoo naman, sa baryo, mabilis kumalat ang balita. Mas mabilis paminsan ang paninira kaysa sa katotohanan. Sa mga sumunod na buwan, nagsimulang gumanda ang takbo ng sumahan. Nabuo ang kooperatibang pinangalanan nilang Luntian ng San Isidro Producers Cooperative. Unti-unting nadagdagan ang mga kasapi. Ang mga gulay nila ay nagsimulang maipadala sa mas maayos na buyers sa tulong ng network ni Leandro. Si Malen ay nabigyan ng scholarship assistance at mas ginanahan sa pag-aaral. Si Elsie naman ay nakapagsimula ng mas tuloy-tuloy na gamutan para sa kanyang rayuma. Maging si Temyo ay nakabili ng mas maayos na tricycle dahil sa regular na paghahatid ng ani. Isang hapon, habang minamasdan ni Amando ang ginagawang pundasyon ng cold storage facility sa gilid ng dating bakanting lote, lumapit si Nario at pumalaktak sa kanyang balikat. "O Amando,
Nakangiting sabi nito, ibang-iba na ang itsura ng lugar natin ah. Bahagyang ngumiti si Amando. Hindi pa tapos, marami pang aayusin. Pero nagsimula na, sagot ni Nario, yon ang mahalaga. Mula sa di kalayuan, papalapit si Micah, may dalang mga papel. Amando, tawag nito, yung listahan ng mga pamilya ng magsasaka na gustong sumali sa financial literacy sessions, nadagdagan na, pero may problema. Ano yun? Tanong niya. May ilang umaatras. Sabi nila pinapatawan daw sila ng banta. Nagkatinginan sina Amando at Nario. Sinong nananakot? Kunot noong tanong ni Amando. Hindi agad sumagot si Micah. Sa halip ay iniabot niya ang isang sulat na walang pirma. Nakasaad doon ang mga salitang, kapag sumama kayo sa kooperatiba, huwag kayong iiyak kapag wala nang bumili sa ani ninyo. Nanigas ang panga ni Amando. Hindi man nakapangalan, alam niya kung sinong may pakanan niyon. At hindi nga siya nagkamali. Sa kabilang dulo ng baryo, sa isang lumang bodega na matagal nang ginagamit ni Crispin Valmoria bilang bagsakan ng ani, nakaupo ito kasama si Lucio Banaag, ang hepe ng lokal na bodega na kilalang marunong sumipsip sa kung sino ang may kapangyarihan, at si Dario Colmenares, isang barangay kagawad na laging nagsasabing para raw sa kaayusan ng komunidad ng kanyang mga ginagawa. Kapag tuluyang lumaki ang kooperatibang yan, wala nang susunod sa presyong gusto natin. Mariing sabi ni Crispin habang tinatamaan ng ilaw ng bumbilya ang kalahati ng kanyang mukha. Hindi pa naman lahat sumasama sa kanila. Madali pang takutin ng iba, sagot ni Lucio. Takot lang ang kailangan ng mga ganyang tao, dagdag ni Dario. Kapag naniwala silang babagsak sila, sila na mismo ang lalayo. Ngumiti si Crispin. At kung hindi gumana ang takot, gagawa tayo ng dahilan para mawala ang tiwala sa Amando na yan. Hindi nagtagal, nagsimula ang serye ng mga problema. Una, may isang kargamento ng pechay at lettuce na nakatakdang kukunin ng partner buyer sa lungsod ang biglang nasira. Ayon sa investigasyon ni Omar, may sadyang nagpatagal sa pag-aandar ng temporary chiller na gamit nila. Ikalawa, may mga dokumentong may pirma raw ni Amando tungkol sa maling distribution ng pondo pero halatang peke nang makita ni Attorney Felix. Ikatlo, kumalat ang chismis na ginagamit lang daw ni Amando ang pangalan ng Arandia para yumaman ng siya lang at kapag nakuha na ang tiwala ng tao ay iiwan rin sila. Sa una, pilit pinalalaban ni Amando ang lahat ng may kalmadong paliwanag. Sa isang pagpupulong sa covered court, tumayo si Amando sa harap ng mga kasapi. Walang nawawalang pondo, madiing sabi niya. Lahat ng records pwedeng buksan sa inyo. Kung may duda kayo, sabay-sabay nating tignan. Ngunit hindi na ganun kadaling pakalmayin ng lahat. Sa likod ng mga tao, naroon si Baldomero, nakayuko ngunit halatang may agam-agam. Naroon din ang mag-asawang Rufy at Celia Paltan na bumubunong na nag-uusap. Tumayo si Baldomero. Amando, hindi ka namin inaaway, pero kung totoo ang sinasabi ng iba na delikado itong pinapasok natin, paano ang pamilya namin? Hindi kami pwedeng mawalan ng kita. Ako rin, sabat ni Celia. May mga nagsabi sa amin na kapag bumitaw ang buyers na hawak ni Crispin, wala nang kukuha sa ani natin. Biglang parang sumikip ang hangin sa court. Kahit anong paliwanag ang gawin mo, kapag takot na ang kaharap mo, mahirap na iyong kumbinsihin. Umuwi si Amando ng gabing iyon na mabigat ang dibdib. Nadatnan niya si Elsie na nakaupo sa may pintuan. Hinihimas ang tuhod na sumasakit na naman. Anak, mahina nitong sabi. Napansin kong tahimik ka. Umupo si Amando sa hagdan. Parang habang pinipilit kong ayusin ang lahat, lalo namang gumugulo. Lumabas si Malen dalang isang baso ng tubig. Kuya, huwag kang makinig sa mga chismis. Alam ng tao ang totoo. Napailing siya. Hindi sapat ang katotohanan kapag takot ang namamayani. Hinawakan ni Elsie ang kanyang kamay. Hindi mo kontrolado ang bibig ng iba, pero kontrolado mo kung hanggang saan kalalaban. Bago siya makasagot, dumating si Micah, hinihingal at halatang nagmamadali. Amando! Tawag nito. Tumayo agad siya. Bakit? May nakita senaryo sa munisipyo. May mga papeles na inihahanda para sa lupa ninyo. Anong papeles? Paglilipat ng rights. May pirma raw ng ilang opisyal at may peke kang pirma.
Nawala ang antok at pagod ni Amando sa isang iglap. Ano? May gustong agawin ng lupa mo, dagdag ni Micah. At kung matuloy iyon, babagsak ang buong proyekto. Dahil ang lote ng cold storage at training center nakatali sa pangalan mo at sa permit na inihain natin. Hindi na nag-aksaya ng oras si Amando. Kinabukasan, kasama sina Micah, Nario at Attorney Felix, nagtungo siya sa bayan. Doon nila natupusan ng mas masahol pang katotohanan. May mga papeles ngang pineke upang ipakitang ibinenta raw ni Amando ang bahagi ng kanilang lupa sa isang dummy corporation na may koneksyon kay Crispin. Sa likod nito, lumitaw ang mga pirma at basbas ni Lucio Banaag at ni Kagawad Dario Colmenares. Ayaw lang nila akong siraan, mapait na sabi ni Amando habang hawak ang dokumento. Gusto nila akong burahin. Mas delikado na ito, sabi ni Attorney Felix. Hindi na lang ito simpleng paninira, may criminal anger na. Ngunit bago pa nila lubusang maiharap ang reklamo, dumating ang pinakamabigat na dagok. Isang gabi, habang mahimbing na sana ang baryo, nagising ang lahat sa sigawan at amoy ng usok. Ang pansamantalang imbakan ng ani sa likod ng lote, ang ginagamit muna nila habang hindi pa tapos ang cold storage, ay nilalamon ng apoy. "Sunog! Sunog!" sigaw ni Temyo habang kumakatok sa mga bahay. Nagtakbuhan ng mga tao. Nakita ni Amando ang naglalagbalag na bubong, ang kahong may gulay na isa-isang kinakain ng apoy, at ang ilang magsasaka na napaluluha dahil kasama roon ang inani nilang ilang linggo nilang pinaghirapan. "Tubig! Dito! Bilis!" sigaw ni Ka Nestor habang may hawak na timba. "Ilabas ang mga natitirang kahon!" sigaw naman ni Nario. Pindit tumulong si Amando, ngunit pinigilan siya ni Micah nang muntik na siyang sumugod ng masyadong malapit sa apoy. "Amando! Huwag! Delikado! Paano ang ani? Paano ang mga tao natin?" Halos garalgal na sigaw niya. Walang kasagutan ng gabi maliban sa lagitik ng apoy at iyak ng ilang kasapi ng kooperatiba. Sa isang sulok, nakita niyang nakaupo si Baldomero, hawak ang ulo, tila lalo pang nawalan ng loob. Sa kabilang banda, may mga batang takot na takot habang niayakap ng mga ina. Akala ng marami, iyon na ang katapusan. Ngulit kinaumagahan, may nangyaring hindi inaasahan ni Crispin. Isa-isang dumating sa bakuran ni Amando ang mga taong minsan niyang natulungan sa maliit o malaking paraan. Naroon si Aling Sabel na may dalang pandesal at kape para sa mga nagbabantay. Dumating si Ka Nestor kasama ang kanyang mga kasamang karpintero upang tumulong sa paglilinis ng nasunog na bahagi. Naroon si Temyo at ilang driver para maghakot ng mga natitirang materyales. Dumating din ang mga gurong kasamahan ni Micah, ang mga kabataang naturuan niyang magtanim at ilang magsasaka mula sa ibang sityo na dati ay tahimik lamang. "Hindi pa tayo tapos," sabi ni Ka Nestor habang hawak ang martilyo. "Kung may nagsunog nito para patahimikin tayo, mas lalo lang nila tayong pinag-isa." At doon nagsimulang maglabasan ang mga testigo. May isang tanod na si Isko Ramil ang umaming may nakita siyang motorsiklong pag-akari ng tauhan ni Lucio malapit sa imbakan bago maghating gabi. May babaeng tinderang si Josie Abrenica ang nagsabing narinig niyang ipinagmamalaki ng isang lasing na trabahador ni Crispin na magugutom na ulit ang mga bida-bida sa kooperatiba. Maging si Omar ay nakakuha ng drone footage mula sa test run ng surveying equipment nila na nagpapakitang may mga kahina-hinalang kilos sa paligid ng lote bago pa ang sunog. Dahil sa lakas ng ebidensya at sa pagdating mismo ni Leandro Arandia kasama ang legal team, itinakda ang isang pampublikong hearing sa bayan. Sa araw ng hearing, puno ang municipal hall. Nasa harap sina Crispin, Lucio at Dario, pilit pa ring nagmamatigas. Nasa kabilang panig naman sina Amando, Micah, Nario, Attorney Felix, Leandro at 12 ng magsasakang handang tumistigo. Isa-isang inilatag ang mga dokumento, bank transfers, tawag sa telepono,
drone footage at testimonya. Nang ipakita ni Attorney Felix ang mga peke ngunit na trace na lagda, nagpawis si Dario. Nang ilabas ni Leandro ang financial records na may direktang pagbayad mula sa account ni Crispin papunta sa dummy corporation at sa mga kasabwat, namutla si Lucio. At nang tumayo si Amando upang magsalita, tuluyang natahimik ang buong bulwagan. "Hindi ako narito para gumanti," sabi niya. Diretso ang tingin sa mga taong sumira sa kanya. "Narito ako dahil ang totoo, napakatagal nang inaapi ng mga tulad ninyo ang mga magsasakang tahimik lang na nagtatrabaho. Kapag yumuyuko kami, inaakala ninyong mahina kami. Kapag nagsalita kami, tatawagin ninyo kaming hambog. Pero ang lupa na pinaghihirapan naming bungkalin araw-araw ang saksi na hindi ninyo pag-aari ang dangal namin." Walang umimik. "Sinunog ninyo ang ani, piniki ninyo ang pirma ko, tinakot ninyo ang mga tao at tinangka ninyong agawin ang lupang iniwan sa amin ng aming ama. Pero hindi ninyo kayang sunugin ang dahilan kung bakit kami lumalaban." Sa pagkakataong yon, nagsimulang mabasag ang tikas ni Crispin. At habang nasa kasuksukan ng hearing, malinaw na sa lahat ng naroroon na ang laban ni Amando ay hindi na lamang tungkol sa sarili niyang pamilya o sa kanyang pagkapahiya sa isang restaurant sa lungsod. Ito na ngayon ay laban ng buong komunidad, laban sa mga taong matagal nang nabubuhay sa pananamantala. At sa unang pagkakataon, ang mga dating tahimik at takot ay hindi na umuurong. Nakatayo sila sa likod ni Amando, hindi bilang mga tagasunod, kundi bilang mga taong mulat na sa halaga ng kanilang sariling dignidad. Bago tayo dumako sa huling bahagi ng ating istorya, gusto ko munang anyayahan kang makisama sa atin hanggang dulo. I-comment mo naman kung tagasan ka at anong oras mo ito pinapanood. Mas masarap tapusin ang isang kwento kapag sabay-sabay nating nasasaksihan kung paano bumabalik ang hustisya, kung paano naghihilom ang mga sugat, at kung paano nagwawakas ng buo ang laban ng isang taong minsang minalit ng mundo. Nananatiling tahimik ang Municipal Hall matapos magsalita si Amando Vergel. Ang mga salitang binitiwan niya ay hindi sigaw, hindi pagbabanta, at lalong hindi yabang. Pero sapat ang bigat ng katotohanan sa kanyang boses upang maramdaman ng bawat taong naroroon ang hiya, galit, at paggising sa bahabang panahong pagbulag-bulagan ng marami. Sa unahan, nakaupo si Crispin Valmoria na kanina'y pilit pang nagmamatigas. Ngunit ngayon, ang kumpiyansa sa mukha nito ay halatang unti-unti nang nababakbak. Sa tabi niya ay sina Lucio Banag at kagawad Dario Colemares na kapwa pawisan at hindi na makatingin ng diretsyo sa mga ebidensyang inilatag sa mesa. Ang mga dokumentong pineke, ang records ng transaksyon, ang drone footage mula kay Omar Viterbo at testimonya ng mga testigo, at ang mga detalyeng binusisi ni Attorney Felix Marañon, lahat ng iyon ay tila unti-unting sumisira ng pinto sa kanilang pagsisinungaling. Tumayo ang hepe ng legal desk ng munisipyo at binasa ang paunang findings. Habang nagsasalita ito, dama sa hangin ang bigat ng mga katagang matagal nang hinihintay ng mga magsasaka. Batay sa mga paunang dokumento at testimonya, maring wika ito, may sapat na basehan upang sampahan ng kasong estafa, malicious mischief, falsification of public documents, conspiracy to commit fraud, at arson ang mga respondents na sina Crispin Valmoria, Lucio Banag at Dario Colemares. Umalingaw-ngaw ang bulungan sa loob ng bulwagan. Napapikit si Elsie na tahimik lang palang nakaupo sa likod kasama si Malen. Napaluha siya. Hindi dahil sa tuwa lamang, kundi dahil sa pagod ng mga taong ilang taon nang nagtiis, nagtiwala
at natakot na baka sa dulo ay muli na naman silang matalo. Nanay, bulong ni Malen habang hawak ang kamay nito. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Biglang tumayo si Crispin. Kasalanan ko na agad, malakas nitong sabi. Dahil lang may mga papeles at testigong binayaran ninyo, hindi nyo kayang patunayan na ako mismo ang nagsunog ng bodega. Hindi nagpadala sa sigaw nito si Leandro Aranja. Nakaupo lamang siya sa unahan, tuwid ang likod, malamig ang tingin. Hindi mo kailangang humawak ng posporo para maging may sala sa sunog, Crispin. Sabi niya, kapag ikaw ang nag-utos, ikaw pa rin ang may pananagutan. Anong alam mo sa buhay sa baryo? Madaling magsalita kapag mayaman ka. Bago pa sumagot si Leandro, si Amando na ang tumayo. Hindi kahirapan ang dahilan kung bakit naging mapagsamantala ka. Matatag niyang sabi, maraming mahirap sa baryo pero hindi sila nanunulot ng lupa. Hindi sila nananakot ng kapwa at hindi sila nanununog ng ani para lang manatiling nasa kapangyarihan. Sa pagkakataong iyon, walang pumalakpak, walang sumingit. Ngulit kitang-kita sa mukha ng mga tao na ang dating takot kay Crispin ay napalitan na ng pagkamuhi at pagkadismaya. Maya-maya, pumasok ang 2 pulis mula sa bayan. May dala silang papeles ng warrant para sa agarang pagproseso ng pagkakaaresto habang nagpapatuloy ang imbestigasyon. Nanlaki ang mga mata ni Lucio. Sir, baka pwedeng pag-usapan, nauutal nitong sabi. Ngunit huli na. Isa-isang nilapitan ng mga pulis sina Crispin, Lucio at Dario. Sa sandaling iyon, tila umiikot ang mundo pabalik sa mga alaala ni Amando. Ang mga panahong pinilit silang yumuko, ang mababang presyo ng ani, ang mga gabing halos wala silang makain, ang pangungutya sa restaurant, ang pagsunog sa bodega, at ang tangkang pag-agaw sa kanilang lupa. Lahat ng sakit na iyon ay hindi naman biglang nabura. Ngunit sa unang pagkakataon, nakita niyang may saysay din pala ang pagtayo ng diretsyo kahit nanginginig. Paglabas ng mga pulis kasama ang 3, saka lamang tuluyang napaupo si Amando. Biglang bumigat ang buong katawan niya na parabang ngayon lang niya pinayagang maramdaman ang lahat ng pagod. Lumapit si Michael Yuren at inabutan siya ng tubig. Huminga ka muna, mahinang nitong sabi. Tinanggap iyon ni Amando. Parang hindi pa rin ako makapaniwala. Hindi pa ito ang dulo ng laban, Micah. Pero ito na ang simula ng hustisya. Pagkatapos ng hearing, sunod-sunod ang mga pangyayari sa loob ng ilang linggo. Kumalat sa probinsya maging sa ilang pahayagan sa lungsod ang kwento tungkol sa magsasakang hindi pinakain sa 5-star restaurant, ang helicopter sundo at ang pagkakalantad ng sindikatong matagal nang nagpapahirap sa mga magsasaka. Maraming tao ang naantig sa kwento ni Amando, ngunit higit doon, marami ang nagalit sa sistemang matagal nang nagpapayaman sa iilan habang ipinapasan sa mahihirap ang lahat ng lugi. Napilitan ng pamunuan ng restaurant na Valles Signature Dining na magsagawa ng pampublikong paghihingi ng tawad. Isang umaga, dumating mismo sa San Isidro sina Silvano Valles at Renzo Fausto. Hindi na sila ang dating puno ng kumpiyansa at taas noo. Ang mga hakbang nila sa lupaing dating hindi nilang papahalagahan ay mabigat at maingat. Nagtipo ng ilang tao sa ilalim ng punong mangga nang humarap si Silvano kay Amando. Ginoong Vergel, formal nitong sabi, dumating kami rito para humingi ng tawad. Nabigo ang aming establisimento na tratuhin ka ng may dignidad. Hindi na maibabalik ang nangyari, pero aminado kaming nagkamali kami. Tahimik lang si Amando. Sa gilid, nakatungo si Renzo. Ako rin po, sabi ng head waiter, halos hindi maitaas ang tingin. Maraming mata ang nakatingin kay Amando noon. Maaaring sa iba, yun na ang pagkakataon para gantihan ang mga taong nang insulto sa kanya. Ngulit hindi iyon ang pinili niya. Tinatanggap ko ang paghihingi ninyo ng tawad, pero sana hindi dahil sikat na ang nangyari kaya kayo humihingi ng tawad. Sana dahil natutunan nyo talagang mali ang maghusga ng tao batay sa suot, amoy o estado sa buhay. Walang naisagot si Silvano. Alam niyang tama ang binata. Samantala, sa San Isidro ay nagsimula ang mas mabagal, ngunit mas mahalagang bahagi ng laban, ang muling pagbangon.
Nasunog man ang pansamantalang imbakan, hindi nasira ang loob ng mga tao. Sa halip, mas dumami pa ang gustong sumali sa kooperatiba. Ang ilan ay dating nag-aalinlangan tulad nina Baldomero Quintanar at mag-asawang Rufy at Celia Paltan, ngunit ngayon ay kusa ng lumapit. Isang hapon, habang may pagpupulong ang kooperatiba, tumayo si Baldomero sa harap ng lahat. "Amando," sabi nito, "nagkamali ako. Natakot ako. Pinili kong magduda sa iyo imbis na maniwala. Pasensya na." Sumunod si Celia. "Hindi ka namin pinagtanggol nung mga panahong kailangan mo ng pagkakaisa." Tinignan sila ni Amando. Sa totoo lang, may kirot pa rin. Hindi madaling kalimutan ang pag-atras ng mga taong inaasahang mong kakapit. Pero kung gusto niyang talagang iba ang maging kinabukasan ng baryo, hindi iyon mabubuo kung puro sama ng loob ang paiiralin niya. "Hindi magiging madali ang tiwala," sagot niya. "Pero kung totoo ang hangarin ninyong bumawi, magsimula tayo sa trabaho." At nagsimula nga sila. Sa tulong ni Leandro, Celine, Omar at Attorney Felix, natapos ang cold storage facility at community training center makalipas ang ilang buwan. Hindi ito enggrande sa mata ng lungsod, ngulit para sa San Isidro, isa itong palatandaan na kaya palang magkaroon ng makatauhang sistema kung ang nasa unahan ay hindi gahaman. Kanestor ang nanguna sa ilang pagtatapos sa gusali, kasama ang mga karpintero mula sa baryo. Si Temyo naman ay nakapagpundar ng 2 pang delivery vehicles na ginagamit sa paghahatid ng mga ani sa iba't ibang bayan. Senaryo ay namuno sa Livestock and Compost Integration Program gamit ang kaalaman niya sa mga hayop at pag-aalaga. Si Perlita Gumey ay na-promote sa Provincial Agriculture Office at naging mas malawak pa ang sakop ng kanyang pagtutulong sa maliliit na magsasaka. Si Malen naman, sa tulong ng scholarship, ay nakapagpatuloy ng tuloy-tuloy sa kursong agribusiness. Hindi pa siya nakakatapos noon, pero tuwing umuuwi sa baryo, ay bitbit niya ang mga bagong kaalaman sa bookkeeping, cooperative structure at market planning. "Kuya," sabi niya minsan habang nakaupo sila sa bakuran, "balang araw, gusto kong maipakita sa ibang baryo na hindi kailangang manatiling lugi ang magsasaka habang buhay." Ngumiti si Amando. "Mas malayo pa ang mararating mo kaysa sa akin," napailing si Malen. "Hindi ako makakarating doon kung hindi dahil sa'yo." Sa loob naman ng bahay, si Elsie ay unti-unti ring lumakas. Hindi man tuluyang nawala ang rayuma, malaking bagay ang regular na gamutan at ang kabawasang pag-aalala niya sa araw-araw. Palinitan nila ang luma nilang tirahan ng simple ngulit maayos na tahanan na may konkretong sahig, matibay na bubong at maliit na balkonya. Ngunit kahit gumanda ang kanilang tirahan, hindi nagbago ang bukas palad na pagtanggap ni Elsie sa kanilang mga kapitbahay. "Masarap ang hangin dito ngayon," minsang sabi ni Aling Sabel habang umiinom ng kape sa bago nilang balkonya. "Nag-iba na kasi ang pakiramdam ng bahay kapag wala ka nang inaalalang may darating na maniningil o mga agrabyado," sagot ni Elsie. Sa gitna ng lahat ng pag-unlad, may isa pang pagbabago na dahan-dahang namuo, ang pagiging malapit ni Amando at Maika. Hindi iyon dumating sa biglaang mga esena o matatamis na salitang walang laman. Nabuo iyon sa mga gabing magkasama nilang inaayos ang listahan ng kooperatiba, sa mga umagang pareho silang maagang gising para sa meeting, sa mga sandaling si Maika ang unang nakakapansin kapag hindi nakakakain ng maayos si Amando, at sa mga pagkakataon na si Amando naman ang tahimik na nagdadala ng mga gamit para sa literacy sessions ni Maika nang hindi na kailangang utusan. Isang dapit hapon, habang may pagpipilong ang kooperatiba, tumayo si Maika sa harap ng lahat. "Ang dami nang nagbago," sabi niya. "Oo, minsan nga naiisip ko kung totoo ba lahat yan." "Totoo," mahinang sabi ni Maika. "Pero hindi dahil may himala. Totoo kasi may mga taong hindi bumitaw." Tumahimik si Amando. Pagkaraan ng ilang saglit, tumingin siya sa dalaga. "Salamat," sabi niya. "Kung wala ka, baka matagal na akong nadurog." Bahagyang ngumiti si Maika. "At kung wala ka, baka matagal na ring sumuko ang baryong ito." Hindi man iyon tahasang pag-amin ng pag-ibig,
Sapat na iyon upang maramdaman nilang may namumuong bagay na hindi minamadali, hindi ipinagsisigawan, ngulit matibay. Lumipas pa ang mga taon. Ang San Isidro na minsang kilala sa bagsak presyong bentahan at takot sa mga trader ay naging halimbawa na ngayon ng maayos na kooperatiba sa rehiyon. Dumarayo ang mga opisyal mula sa ibang bayan upang pag-aralan ng sistema nila. Ang mga magsasakang dating halos hindi makatawid sa gutom ay unti-unti nang nakapagpapaayos ng bahay, nakapagpapaaral ng anak, at nakakapamili ng mas maayos na gamit sa bukid. Hindi man sila naging bilyonaryo, nakuha naman nila ang mas mahalaga, ang disenteng buhay at karapatang hindi yurakan. At dumating ang araw na muling inimbitahan si Amando sa lungsod, sa isang malaki at marangyang pagtitipon ng mga agricultural partners, social investors at mga leader ng industriya. Ngunit ibang-iba na ang pagkakataong iyon sa gabing minsan siyang itinaboy sa pintuan ng isang 5-star restaurant. Ngayon, hindi na siya ang lalaking nakatayo sa labas, hinihintay kung papayagan bang makapasok. Siya na ang panauhing pandanal. Nang tawagin ng kanyang pangalan sa entablado, isa-isang tumayo ang mga tao sa bulwagan at pumalakpak. Sa unang hanay, nandoon sina Elsie, Malen, Maika, Leandro, Perlita, Canestor, Temyo, Nario at ilan sa mga magsasakang minsan ding milamaliit. Suot pa rin ni Amando ang kanyang pagiging simple, bagamat mas maayos na ang kanyang barong at mas kampante na ang kanyang tindig. Huminto siya sandali sa gitna ng entablado. Sumulyap siya sa mga ilaw, sa mga mesang puno ng pagkain at sa mga taong ngayon ay nakikinig ng may paggalang. Sa isip niya, bumalik ang alaala ng gabing hindi siya pinakain, nang maliitin ng putik sa kanyang sapatos at ang pagiging magsasaka niya. Saka siya nagsalita. May panahon na akala ng ilan ang taong may putik sa paa ay hindi bagay sa magagandang lugar, sabi niya. Pero ang totoo, kung wala ang mga kamay na marunong humawak ng lupa, walang mesa ang magkakaroon ng laman. Tahimik ang lahat. Hindi ako narito dahil ako ang pinakamatalino o pinakamayaman. Narito ako dahil may mga taong naniwala na ang dangal ng isang tao ay hindi nasusukat sa presyo ng suot niya. At higit sa lahat, narito ako dahil ang tagumpay na ito ay hindi lang akin. Ito ay sa bawat magsasakang pinilit yumko, sa bawat pamilyang natulog ng nag-aalala kung may makakain pa kinabukasan, at sa bawat taong pinili pa ring maging marangal kahit minamaliit ng mundo. Sa dulo ng kanyang pagsasalita, muling umalingaw-ngaw ang palakpakan. Mula sa entablado, nakita ni Amando si Elsie na umiiyak habang nakangiti, si Malen na puno ng paghanga, si Maika na tahimik ngulit maliwanag ang mga mata, at si Leandro na nakaupo ng tuwid na tila inaalala rin ng matandang si Don Severino. Sa sandaling iyon, naunawaan niyang ang gabing minsan siyang ipinahiya ay hindi pala katapusan ng kanyang pagkatao. Simula lamang iyon ng pag-angat hindi lang ng sarili niyang buhay, kundi ng napakarami pang iba. At sa wakas, matapos ang mahabang panahon ng pagtitiis, pagkapahiya, paglaban at paghilom, natapos ang kwento ni Amando Vergel hindi sa paghihingganti, kundi sa isang tagumpay na may dangal, may katarungan, at may pusong hindi kailanmang nakalimot sa pinanggalingan.